Breaking news mga kababayan, mga militanteng grupo na nagsagawa ng rally o protesta laban sa korupsyon, sinunog ang isang container van at nagkapaluan, nagkasuntukan, nagkahabulan at nagkahulihan ng pulis. Grabe mga kababayan, parang Nepal na po, sinunog ang container van para harangan itong Ayala na ito, yung Ayala Bridge na ito papuntang Malacanang. Halaka, eto na pong balita. Nagkakagulo na dito sa Pilipinas, mga kababayan. Mala Nepal, Indonesia na po ito. Eto na. Yung kable. Yan pong nangyayari po sa Ayala Bridge po, papuntang Malacanang. Sinunog po yung container van ng mga nakamaskara po ito. Talagang ginulo nila ang mapayapang rally. Nagkakabatuhan na po sila. Yan po, nagkakabatuhan po, nagkakaputukan. Ayan po, nagkakahulihan na po sila. Grabe na mga kababayan, daming bato, nagkapasagan po ng mga bote, molotov bomb. Grabe na yung container van, sunog na sunog. Hindi, yan na, nagtasa ng kamay. Mga militanteng grupo ito, mga nabayaran siguro ito na ayan po nangyari mga kababayan. So dito naman, itong paliwanag po ng balitang ito, pakinggan po natin ano yung punot dulo ng pagsusunog ng container van dito at hinuli po ang mga militanteng grupo na ito na baka nabayaran ito na maghasik ng gulo. Sinunog talaga at pinasabog itong sasakyan na ito na container van. Follow-up report sa tensyon na nagaganap sa protesta sa Ayala Bridge sa Maynila. Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, go ahead please. Peter, sa likuran ko makikita ninyo ang ilan sa mga militanteng grupo. Ang ilan dito, puro mga menor de edad ayon din sa mga pulis na naka-standby nga dito sa may Ayala Bridge. Kita natin yung ilan sa mga dinala nila dito matapos nga nilang makuha ang ilan sa mga militanteng grupo na namato at nanunog nitong truck sa likuran ko. Nakita natin ang ilan dito duguan at hindi makalakad. Nakita rin natin kanina na ang ilan doon sa mga miyembro ng Philippine National Police na bumalik mula doon sa unahan ay nagtamo ng mga galos at sugat. Hindi rin nakaligtas yung kanilang mga sasakyan tulad ng kaninang motor na nakita natin dito kanina na ginagamit pang ronda ng PNP. Nakita natin na basag ang headlight. Sa likuran ko makikita nyo, ilan lang ito dun sa mga grupo na kabataan na nahuli ng Philippine National Police. Sa ngayon, makikita natin sa likuran ko, unti-unting umaatras yung puwersa ng ating ng PNP dahil na rin nagsisimula na rin yung pag-ulan dito sa lungsod ng Maynila. Leader? Okay, Jom, mga ilan na palagay mo? Tansya mo lang, mga ilan na yung nasaktan dyan sa insidente na yan? Peter, mahirap actually sabihin kung ilan eksakto dahil hindi naman talaga natin nakita yung kabuuan dahil nandito tayo nakapwesto sa likuran ng hanay ng mga kapulisan. Pero nakita natin sa tansya natin may 10 na rin mula doon sa mga militanteng grupo ang nasa kamay ngayon ng PNP. O yan mga kababayan, 10 militanteng grupo ang nahuli ng kapulisan dahil po sa kanilang paghasik ng lagim. Sinunog po nila itong container van para maging hadlang upang pasukin po ng pulis. Kasi parang gusto ng mga militanteng grupo ay pasukin ng Malacanang. Kaya dito mga kababayan, nagsunog po sila ng container van. Gusto nilang pasabugin. Gusto nilang guluhin ang protesta na ito. Grabe, sinilaban ng container. Napakatinding balita mga kababayan. Okay. Nakikita rin namin yung napakakapal na usok, no? Saan nanggagaling yan? Yan pa rin ba yung sinunog na goma ng truck kanina? Yes, Peter.
yung usok na nakikita ninyo sa likuran ko kanina, yun, galing to doon sa kulong na sinunog ng mga rallyista. Ito yung truck na nakaharang dito sa may Ayala Bridge para nga sana pigilan itong militanteng grupo na nagtatangkang pumasok dahil ang dulo nitong Ayala Bridge ay papunta sa gate ng Malacanang. Okay, so Yan ang sinasabi ko mga kababayan. Gusto nilang pasukin ng Malacanang Kaya dito, nagsagawa sila ng pagsusunog para maging protection nila sa mga pulis na sasalubong sa kanila. So balak po nilang pasukin ng Malacanang dito. Kaya dito nagka-tension. So na nasugpo or nagkawalaan po yung mga rallyista at nahuli sila mga kababayan. yung mga nambabato kanina, yung grupo na yon, nasa na sila ngayon? Kanina, Peter, nakita natin, nag-disperse sila matapos itong puwersa kasi na to ng kapulisan na nandito sa likuran ko, naka-standby sila at protektahan nila itong Ayala Bridge para nga hindi nga makalusot itong mga militanteng grupo. Pero nakita natin kanina na doon sa kaliwang bahagi, sumugod na yung mga pulis, kaya hindi na rin nag-otobili itong grupo na nandito ng Philippine National Police at pumwesto na rin sila sa harapan para nga dakipin yung ilan doon sa mga nambato at nagpupumilit na pumasok dito sa Ayala Bridge. So may mga dinampot na? Yes, Peter. May kita natin kanina yung ilan dito ay duguan at ayon sa nakausap nating pulis, ang ilan nga sa kanila ay menor de edad din. Yan mga kababayan, nagkaduguan na. Siguro napalo, na suntok siguro, napalo ng pulis. O kaya nadapa nung hinabol ito. Grabe na mga kababayan ang nangyayari sa Pilipinas, nagkakagulo. Itong mga minor de edad na ito, malamang binayaran po ito mga kababayan na para magkaroon ng gulo sa rally na ito. Isipin nyo, papuntang Malacanang, gusto nilang pasukin. Pero nabigo sila. Nagsunog sila ng container van. Grabe na. Okay, very good. So, meron bang reinforcement yung mga pulis? Panay pulis pa rin ba sila? Wala namang mga militar dyan? Wala tayong nakitang militar dito, pero ang nakita natin dito ay may mga miyembro ng SWAT, ng Special Action Task Force, at nakita natin na yung mga pulis din natin dito fully armored din sila, nakasuot sila ng life vest at meron din silang mga pananggalang at batuta na pangkontra nga doon sa mga nagpupumilit na pumasok dito sa Ayala Bridge. Nagkakahabulan. Okay, Jom. Shout ulit pag may development, pero nakikita namin yung mga live footage na pinapadala mo at mukhang medyo humuhupa na ba o palagay mo medyo may tension pa rin? Sa ngayon, Peter, sa likuran ko, ito yung bahagi kanina na mataas ang tension. Ngayon, makikita natin, wala nang tension at all. Yan mga kababayan, medyo humupa yung tension. Talagang nagkasunugan talaga dito mga kababayan. Ayan no. Tignan nga natin yung nasusunog pa dito. Ang tindi ng balitang ito ha. Ito po yung nasunog na container van. Grabe, katatapang ng mga militanteng grupo na ito na gustong maghasik ng kaguluhan. Ang tindi ng mga kabataang ito mga kababayan. Gusto nilang pasukin ng Malacanang pero nabigo sila. So para mapaano yung gusto nila, nagsunog sila ngayon. Gusto nilang bombahin ngayon. Grabe Nagkakasunugan talaga Ito po, grabe na talaga ang nangyayari. Ito po. Magandang hapon. Ito yung sitwasyon ngayon dito sa kanto ng Ayala Street at Romualdez Street dito sa lungsod ng Maynila. Maapoy pa rin yung truck dito na sa ating harapan kanina. Ito kasi, just to put some context, itong itong bridge na ito, itong Ayala Bridge, kapag generation natin yan na yung papasok mismo mga pulis ng binabato nila. Ayan, ang daming pulis Malacanang. So kung makikita natin, binabato ng mga unidentified masked men itong
ating mga kapulisan, kanina may mga Grabe sila, narinig tayo mga tatapang, mga pagsabog. minor de We don't edad know ito. yet kung saan gano'n yung source ng mga pagsabog na yun. We don't know if Ang galing ba yan tatapang dito nila. sa truck na ito na umaapoy O yan, sa sarap natin, o nakikipagbatuhan may ng linya ba ng kuryente na pumutok or galing ba sa mga kapulisan. dami. Yun, we don't have any information on that yet. Ang Pero ito tatapang yung nila. nangyayari ngayon. Bahagyang umupa na yung tensyon pero tuloy-tuloy pa rin yung batuhan dito. Dahil kanina talagang nagkaharapan na sila doon sa ayun. Ayan, nagkaputukan na. Hindi Mga natin alam kung kababayan, ano yung nagkakaputukan. pagputok na yun Malapit po ngayon. ito sa Pero SM kanina, Mall, dito sa tinatry papuntang kasi itong mga unidentified maskmen na ito na makalapit Malacanang doon po sa ito. bridge. Talagang hinarap nila itong mga pulisan. Ito at mga pulisan, mayroon silang shield. So yun yung Dami, gamit daming nila dito. para harangan itong access. So nakikita nyo po, yan ang kaganapan po dyan sa Maynila. Binabato po ng mga unidentified mass men disturbed and otherwise peaceful march. Ginulo po nila itong mapayapang rally na ito. Malamang binayaran po ito ng masamang balak na gustong i-destabilize ang gobyerno, mga kababayan. Dahil po sa kanilang sama ng loob, ito ang nangyari. Napakarami na, sumusugod na po yung mga kapulisan dito. Ayan na, nagkakaputukan na po. Ayan, sumusugod na po yung mga pulis, mga sundalo dito na di armas. Para kaunting pag-iingat, ano? Ayan o, nakamaskara po sila, mga kababayan. Sige, try ulit natin lumapit ng kaunti. Again, ito yung Kakaputukan na. sinusulog ngayon. Okay, ayan. Kaputukan na. Ayan, binabato. Mukhang mga rugby boys lang ito. Bricks. Mukhang pinulot lang, tapos binayaran ito. Sige, maghasik kayo, kunwari. Unti-unti ulit na lumalapit. Ito bang Tingnan natin nangyari? kung ano yung pakiusap nila. Kanina Binayaran nag-anunsyo lang sila ito. na hopefully masettle ng peacefully itong So yan po ang kaganapan, mga kumusol kababayan. ito ngayon sa may Ayala Street. Ayan, sinusugod na ng mga kapulisan na naka-riot gear. Ayan, sinugod na po ng mga pulis. Nanunog ang container Okay, van. ito natin. Try ng ating mga kapulisan doon sa dulo. I don't know if you're seeing it, pero doon sa kabilang dulo, Yan, hinabol na mga sila. kapulisan nakausapin itong mga unidentified maskmen. Pero ito, binabato Ayan, sila hinabol na po, mga kababayan. ng mga bato. Yan, nagkakabatukan na. Ingat tayo ng kaunti, no? Sabi nila, minor de edad. Ayan na, mga kababayan. Nagkakabatuhan. Susugod ng mga pulis. Ang tindi nito, mga kababayan. So yan po ang kaganapan dito. Ano sinasabi ng mga comment? Na magkakagulo kung magkagulo. Manalo ang taong bayan at patalsik ang mga korap. Yan ang sigaw ng bayan. BBM angag-angag. Kulang yan. Dapat sunugin ang Kongreso at Malacanang dahil dun nagsimula ang korupsyon. DDS yan, may tatanga-tanga tao. No? Binintang na naman sa mga DDS. Mga siraulo kayo. Sinong ipapalit nyo kay McCoy? Si Sara ang political adventurer? Beware no to mga Manchurian candidate. Napakatangengot ng mga nakamas. Bakit mga pulis? Baka away nyo. Mag-rally tayo para sa katiwalian para ikapikat ang mga Nepalese. Mga DDS yan, puntahan nyo bahay ni Villanueva at Estrada kung talagang gusto nyo hustisya. Tignan nyo. Anong kinalaman ni Villanueva dyan? Mga tanga kayo. So yan po ang kaganapan, mga kababayan, ng mga kaganapan na balita na nagkaputukan, nagkasunugan. Grabe na ang nangyayari dito sa Pilipinas. Yan lamang po ang aking bahagi, mga kababayan. Isang like po, isang share at isang subscribe. Salamat po ng maraming mga suporta nyo po sa vlog na ito. Mabuhay po.